God, Lord, forgive us. Pero syempre, na-excite naman tayo dahil hindi ko pinagdadasal talaga na may masamang mangyari kay Junior. Kasi yan po ay bawal sa mga Kristiyano na ipagdasal na magkaroon ng kabirya ang iba. Pero kung yan naman talaga ay ginusto ng Panginoon at nangyari talaga, kaya naman nagka-excitement ng kaunti. Pero ngayon, ang sabi nga ni Dr. Lorraine Badoy, mukhang hindi totoo yan. Bakit? Kasi unang-una, striktong-strikto ang St. Luke's, no, pagdating sa data privacy, at dahil medical condition yan, hindi para ipaskil pa nila yan sa pintuan. Ang nakalagay lang sa pinto ay pangalan ng doktor. So malalaman mo lang kung ano yung specialization ng doktor at hindi para ilagay yan sa pintuan. Pero ganun pa man, dahil alam naman natin na itong sakit niya ay itong tinatawag na diverticulitis. Hindi po yan dahil nagda-divert ng flood control, hindi po yan dahil nagda-divert ng PhilHealth funds, kung hindi nagda-diverticulitis, yan ay sakit sa colon. At least, nagkaroon tayo ng pagkakataon para intindihin kung ano pala yung sakit na yon. So yung inaamin nilang sakit ay infected, inflamed pouches in the colon. No? Anong po pwedeng mangyari? So, po pwedeng mangyari na kapag inflame yung namabaga, ay po pwedeng magkaroon ng perforation or butas. No? At kapag nangyari yan, ay po pwede talagang kumalat din yung infection. Dahil yung infection ay dahil nga daw sa namamaga, infection. So po pwedeng kumalat yan sa iba't ibang parte pa ng abdomen. Po pwedeng magkaroon ng complete colonic obstruction. Yung talagang hindi na siya makaka-EBS. Po pwede pala yun. Talagang hindi maka-EBS. At kapag hindi maka-EBS, syempre malapit nasa ano ka na niya, nasa waiting list na, no, sa boarding area, no, papunta kay San Pedro. Tapos, alam naman natin lahat na talagang iisa lang ang kidney niya dahil yung isang kidney niya binigay niya sa ama niya na namatay dahil sa lupus, no. Yung palang kidney na yan, meron din isang stone. Hindi natin alam kung cancerous o hindi, pero hindi po pwedeng may mangyari pa dyan sa kaisa-isang kidney na yan. Otherwise, tigok. At saka syempre, meron din daw asthenclerosis, osteoporosis, higher surgical risk. Now, nung tinanong ko ito ba ay life-threatening, sabi naman nila, sabi ni ChatGPT, po pwede. Pero kapag merong timely medical intervention naman at merong paggamit ng antibiotic, hindi naman dyan po pwede maging deadly. So ngayon, humingi ako ng patawad sa Panginoon kasi nga, na-excite ako. Na-excite ako na baka dahil dun sa nakita kong nakapost na kondisyon niya at dun sa sinabi ng ChatGPT na kapag may kinakailangang surgical intervention, malala na talaga at po pwedeng maging deadly. Sorry po, na-excite lang ako kasi akala ko baka maging presidente na si BP Sara at matapos na ang kalbaryo ng Pilipinas.